A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Good morning classmates. Good morning sir. I am Jahara Ibrahim Gumunsang, the first reporter of Group 2, which is the group Taawani means Katatabanga. So, ang topic po na i-discuss namin ay ang Module 3. So, ang aking pong mga kasama ay sina Giaman Ferdos, Gianni Mubarak, Gutierrez Tahir, Haji Salek Norin, Hamza Junaida, and Kabalo Noraina. So, my assigned topic is all about the rules of Al-Orf. So I will discuss it to you, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. I am Norin Haji Salik and I am one of the reporters today from Group 2 Taawani. The topic I am going to discuss later is all about the cultural celebrations and festival. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ako po si Noraina A. Cabalo. I am from the group 2 Taawani. Sabi nila ako daw po yung leader. And today we are going to discuss all about in module 3. So my task here to discuss with you guys is about remembrance. So I hope may matutunan kayo, may maintindihan kayo. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa inyong lahat. Ako po si Ferdos Alun Giaman, isa sa grupo ng At-Taawani. So i-discuss ko po mamaya ay about sa what is the difference between tradition, custom, and culture. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So first of all, I would like to introduce myself. I am Tahir J. Gutierrez from Talayan, Maguindanao. So, I hope na kahit papaano may matutunan kayo sa aking topic for today. So, my topic for today is about the mythology. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Jahara Ibrahim Gumunsang, the first reporter from Group 2, which is the group At-Taawani. So, ang aking mga kasama ay sina Giaman Ferdos, Gianni Mubarak, Gutierrez Tahir, Haji Salek Norin, Hamza Junaida, and Kabalo Noraina. So, last meeting, na-discuss sa atin ng group 1 yung types of orf which are orf al-qawli, orf fi'li, orf al-am, orf al-khas, orf sahih, and orf al-fasid. So ngayon, ang topic natin i-discuss is all about the rules of al-orf. So ano yung mga rules ng orf. So, bago ko i-discuss, let us know first our learning objectives. So, number 1, discuss the rules of orf. Number 2, internalize the meaning of the rules of orf. Number 3, describe the meaning of tradition, costumes, and culture. Number 4 is to distinguish the difference between tradition, costumes, and culture. Okay, so what are the rules of an orf? So first,
ORF is important as a valid criterion for purposes of interpreting unclear text of either Quran or Sunnah. So, it is very understand to us, no, na ang first rule ng ORF is valid siya, na kung saan ang purpose nito is mabigyan ng kahulugan yung mga hindi klarong salita, either Quran man yan or Sunnah. Okay, so for example, bigyan natin ng example, no, para mas maintindihan. Okay, so for example, in a married couple, so in Quran did not justify the amount of maintenance that the husband must provide for his wife. Okay, so merong dalil. So, yun, sa mag-asawa daw, sa mag-asawa is hindi doon na-justify yung dapat na amount na i-maintain ng husband sa kanyang wife. So, according to Surah Talaq, verse number 7, so, ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim, liyunfiq dhu sa'atin min sa'atihi, wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha, sayaj'alallahu ba'dal usri yusra. So, meaning, let those who possess means pay according to their means. So, hindi ko na sinulat dito yung verse kasi mahaba. So, ang ibig sabihin nun, ng verse na yun is, sabi niya, hayaang ang isang lalaking nakaririwasa na gumugol ng ayon sa kanyang kakayahan. At sa sinuman ng panustos ay lubhang kapos, so hayaan siyang gumugol ng ayon sa anumang ipinagkaloob sa kanya ng Allah. Okay, so ibig sabihin, hindi daw, hayaan daw yung isang lalaki na kung saan, kung ano lang yung kakayahan niya is matatanggap natin. Sino man na ang panustos ay lubhang kapos, hayaan siyang gumugol ng ayon sa anumang ipinagkaloob sa kanya ng Allah. So, hindi rin daw nagbibigay ng pasanin or hindi rin nagbibigay ng kasalanan ang Allah sa isang tao maliban ng ayon sa anumang kanyang ipinagkaloob dito. So, in this verse, didn't clearly specify the exact amount of maintenance. So, yun yung first rule ng ORF is yun. Important siya as a valid criterion na ang purpose nito is para ma-interpreting yung mga unclear text of either Quran or Sunnah. So, second rule ng ORF is use in determination of Sharia legal rulings. The rule which is based on juristic opinion has often been formulated in the light of the prevailing custom. Therefore, it is permissible to depart from them if the custom on which they were founded changed in course of time. Sa second rule ng ORF, okay, so the second rule of ORF is yun, para ma-determine yung legal rulings ng Sharia. So, pasensya na guys, hindi ko siya ito medyo may nag-gets. Pero may example dito na binigay, so yun lang yung i-discuss ko. So, para
mas maintindihan dun sa example na binigay dito. So, for example, the contract of istisna or online shopping. So, in a hadith of Prophet Muhammad said, prohibited the sale of non-existing object but allows salam or an advance sale in which bribe is determined but delivery of item is postponed. Thus, in current time, online shopping is permissible. So, dito sa hadith ng Prophet Muhammad, ito yung example ng rule, second rule ng Orf. So, dito sa hadith ng Prophet Muhammad na sinasabi is, ipinagbabawal yung pagtitinda ng hindi mo pahawak. Halimbawa lang nito is yung sinasabing pre-order kung saan yung item ay nasa supplier pa lamang at hindi mo pahawak. So, pero napapahintulutan lang ang online selling kapag ang item mo ay pagmamay-ari mo na, ngunit hindi mo pa nakuha mula sa supplier dahil maaring na-postpone ang delivery. So, in short, maaari mo lang ibenta kapag nabili mo na or yung hawak mo na yung item. So, yun yung ibinigay kong example dito. Sana mas kahit paano mag-gauge nyo rin. So, maliban pa dito is ito na talaga itong ngayon na nakasanayan, no? So, alam kong aware din naman kayo kasi nakikita man din sa social media itong mga online selling na kung saan prohibited yun na prohibited siya kung saan yung pagbibenta na yun ay hindi nag-existing. So, yun, in current times, yun na nga sa time ngayon is online shopping is permissible na. So, the third role of Orf is accepted siya. Third rule is Orf is accepted during Prophet's lifetime since the Orf of Arab is not overruled by Prophet Muhammad. However, it has received tacit approval or sunnah takriri from Prophet Muhammad. In Islam, accepted to amend and regulate some of the Arab customary laws to bring them in line with the principles of the Sharia. Okay, so in the third role, yung Orf daw is accepted siya during the lifetime of Prophet Muhammad since ang Orf naman ng mga Arab noon ay hindi gaano pinaghihigitan ng Prophet Muhammad. Pero sumusunod din sila sa sunnah ng Prophet Muhammad at ng kagustuhan nito. So, ang Islam ay maaaring baguhin or ayusin ang nakaugalian nilang batas upang magkaroon pa din ng connection ng kanilang laws sa principle ng Sharia. Okay, so in Islamic custom of the Arabs, it is recommended for Muslim to choose spouse based on 4 requirements which are the religion, lineage, property, and beauty. However, the important characteristic is the religion. Okay, so during yung pre-Islamic pa, ang costume ng mga Arab is recommended din pala sa kanila ng mga Muslim na kung saan yung mga kalalakihan sa kanila is
pumipili ng kanilang mapapangasawa na kung saan nagbe-base din sila sa apat na requirements. Ano yung number 1? Yung religion or agama. Pangalawa is yung lineage or yung bangsa ng isang lalaki or ng isang babae. Pangatlo is yung property or yung tamo or kayamanan. Number 4 is yung beauty, yung kagwapuhan or kagandahan ng isang tao. However, pero ang pinaka-importante na characteristic na kanilang pina-priority is yung religion. Yung religion ng isang tao. Both girls and boy, yung babae dapat ganun din, nagbe-base din siya sa apat na requirements na ito. Okay, so lastly, application of ORF is to avoid hardship toward the people. Okay, so according to Surah Al-Hajj, verse 78, said, He has chosen you and has not placed you in difficulty in the religion. So, big sabihin, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kayo ay kanyang pinili at wala siyang ginawang anumang kahirapan sa inyo ang relihiyon. Kayo ay kanyang pinili at wala siyang ginawang anumang kahirapan sa inyo sa relihiyon. Okay, so ibig sabihin, kapag alam ng isang tao ang principles ng Sharia or meron sa kanya yung sinasabing ORF, ay maaaring makaiwas sa paghihirap at maintindihan niya ang bagay, since the application ng ORF is yung to avoid hardship toward the people. Since the application ng ORF is yun, maiwasan yung paghihirap ng mga tao. So, pasensya na po mga sir, ma'am. Ito lang po yung pagkakaintindi ko dito. So, let's move on tradition. Okay, so a tradition is a belief or behavior or folk costumes passed down within a group or society with symbolic meaning or special significance with origin in the past. Okay, so ang ibig sabihin ng tradition dito is isa siyang paniniwala or pag-uugali or nakasanayan ng mga tao ng isang grupo or ng isang society na kung saan may simbolong ibig sabihin or special na kahalagaan na pinagmulan dun sa mga sinaunang tao. So, itong tradition pala is meron itong naka-assign na mag-discuss which pero since meron din dito sa aking topic is binigyan ko lang siya ng konting meaning itong tradition. Okay, so the word tradition itself derives from the Latin tradere, literally meaning to transmit, to hand over, and to give for safekeeping. Okay, so yun ang meaning ng tradition is yung the Latin word niya is tradere, literally meaning to transmit, to hand over, to give for safekeeping. Okay, so
There are various origins in fields of tradition. They can refer to number one, the forms of artistic heritage of a particular culture. Number two, beliefs or costume instituted and maintained by societies and governments, such as national anthems and national holidays, such as federal holidays in the United States. And number three, beliefs or costume maintained by religion, denomination, and church bodies that share history, costumes, culture, into some extent body of teachings. So, merong iba't ibang pinagmulan at may iba't ibang larangan ang tradition. So, first dito sa number one, ang aking pagkakainti dito is yung heritage of a particular culture. So, ang example ko dito is itong mga kapatid nating Maranao. Since ang traditional nila is yung palakihan ng duri, yung sa kanilang traditional is yung malaki yung duri kapag kinakasal yung kanilang anak na babae. So, number two is yung paniniwala or nagkaugalian na kung saan nami-maintain, nakokontrol ng societies at ng gobyerno, such as yung national anthems in itong mga national holidays, such as federal holidays in the United States. So, number three, yung beliefs or costumes maintained by religion, denomination, in church bodies that share history, costume, culture, into some extent body of teachings. Ito yung paniniwala naman or kaugalian na nami-maintain siya ng isang religion. Example ko lang dito is itong sa atin na pag kukutba, yung mga pagdadaawa. So, yun yung pagkakaintindi kong example nito sa beliefs or costume maintained by religion. So, hanggang dito na lang po ang aking topic. So, I hope na meron din kayong natutunan. So, kung meron man akong hindi masyadong na-explain dito is tanong na lang kay Sir, inshallah. So, that's all for today. I-continue ito sa atin ng ating second reporter from Group 2 at Tawani. So, thank you for watching and listening. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ikhwani wa akhawat. So, ako po si Firdaus A. Gaman. Ang aking topic ay what is the difference between tradition, custom, and culture. So, ito po yung aalamin natin yung pagkakaiba ng tatlong ito. So, unahin po natin ang tradition. Tradition can have two meaning. It can refer to something that has become commonly repeated and continues down the line as a result of historically learned behavior. Example, Christmas and Thanksgiving can be considered celebrated by tradition, our family, our country, our faith. So, ang ibig sabihin daw ng tradition na ito ay maaaring dalawa ang kanyang
meaning. Una, ito ay tumutukoy sa isang bagay na paulit-ulit na ginagawa or nagpapatuloy sa linya bilang isang resulta ng mga pag-uugali sa kasaysayan na natututunan. Or ang mga tradisyon ay mga kasanayan na ipinapasa mula sa isang henerasyon hanggang sa isa pa at sinusundan pa ng mga tao. So, ang example nito ay ang Christmas. Ang Christmas ay isa sa halimbawa ng tradisyon ng mga Kristiyano. Ginagawa nila ito tuwing December 25. Ganon din ang New Year. Ang New Year ay isa din sa halimbawa ng tradisyon ng mga Kristiyano na namana nila ito sa kanilang mga ninuno. Sa atin naman ng mga Muslim, ang isa sa ating tradisyon ay ang pag-aayuno natin sa buwan ng Ramadan. Yun ay ginagawa rin ang pag-aayuno ay ginagawa rin yun ng mga sinauna sa atin na mga Muslim. So, ang tradisyon na ito ay ginagawa ito sa isang beses sa isang taon. Yun ang ibig sabihin ng tradisyon o di kaya ay example ng tradisyon. Pangalawa ay ang custom. A custom could be related to a certain repeated action that has become typical of a group and is handed down by parents or elders of a group or a tribe, and often it typifies that group. So you could say that Pygmies are a tribe of headhunters, or the Maasai people of Kenya drink blood to be strong, or many people in Africa still have the custom of worshipping ancestors. Ang custom na to ay relate din siya sa mga gawain na paulit-ulit. So ito ay binabahagi ito ng ating mga magulang o mga matatanda. So nabanggit dito na ang Pygmies ay isang tribo ito. Isang tribo ito na mga ngaso ng ulo. O di kaya yung mga Maasai people, yung mga Maasai na tao sa Kenya na umiinom sila ng dugo upang sila ay lumakas. So, isa yun sa mga halimbawa ng custom o di kaya ibig sabihin ng custom. So, isa rin sa mga halimbawa nito ang pakikipag-shake hand sa ating mga Muslim, gayon din sa mga Amerikano na ang mga Amerikano ay nakikipag-shake hand sila sa unang meet nila sa isang tao. Isa rin sa halimbawa ng custom sa ating mga bangsang muro, sa ating mga Muslim na bangsang muro ay kapag kumakain tayo ay ang ginagamit natin ay ang ating mga kamay. So, isa rin yun sa custom. Ganon din sa pamamaraan ng ating pagsasala. Ano yung pamamaraan ng ating pagsasala ay isa rin yun sa halimbawa ng custom. Tayong mga Muslim ay ang custom natin ay nagpa-pray tayo ng 5 beses sa isang araw. So, ayon sa aking pagkakaintindi, isa yun sa halimbawa ng custom. Pangatlo ay ang culture. Culture is the attitude and behavior that are characteristic of a particular social group or organization, a way of life. So, ito naman, culture na to ay ito yung paraan ng ating buhay. Napakalawak nitong culture kasi sakop nito ang tradisyon at saka yung custom. So, sa buhay ng tao, binubuo ito, ang culture ay binubuo ng wika, relihiyon, sayaw, music, architecture, pagkain, at kaugalian na maaaring iba sa isang lugar sa isang lugar. So, ibig sabihin, ang example nito ay yung pamamaraan ng ating pananamit. Yung damit ng mga ikinakasal ay isa rin sa
halimbawa or madali natin malalaman kung ano yung culture ng mga tao na yon. Isa sa halimbawa ng culture sa ating mga Muslim ay culture nating mga Muslim na ang mga babae ay kumbaga nagsusuot sila ng hijab. So, yung pagsusuot nila ng hijab ay isa yun sa halimbawa ng culture ng mga Muslim. Sa atin ng mga Pilipino, Musliman o Pilipino ay isa rin sa culture natin na kapag nakatanggap tayo ng maganda ay nagsasabi tayo ng thank you o di kaya'y sukran. Culture din ng mga Pilipino ang pagsasalita ng opo. Ibig sabihin ang pagiging magalang. So, yun po ang aking pagkakaintindi sa ibig sabihin ng tatlong ito. Ang pinakamalawak dito ay ang culture dahil sakop nito ang tradisyon at saka yung custom. So, ito po yung aking report at saka ito rin po yung aking pagkakaintindi sa aking report. So, hanggang dito na lang po yung aking report. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, I would like to introduce myself. I am Tahir Aziz Gutierrez from Talayan, Maguindanao. So, I am a reporter from the group at Taon. So, my topic for today is about the mythology or myths, folklore. So, what comes in your mind when you hear the word mythology? Okay, so first is we will going to define the word mythology. Mythology is a collection of myths or stories about a specific person, culture, religion, or any group with shared beliefs. So, ang ibig sabihin ng mythology ay ang pag-aaral tungkol sa mga kwento o pag-aaral tungkol sa istorya ng isang tao tulad ng kanilang culture, religion, or at iba pa. Okay, ano naman itong tinatawag natin na myth or folklore? Is a traditional story, especially one concerning the early history of a people, or explaining some natural or social phenomenon, and typically involving supernatural beings or events. Ang ibig sabihin naman ng myth ay ang mga kwento noong unang panahon. Tinutukoy rin dito ang kasaysayan ng mga tao. Napapaloob din dito yung mga karaniwang mga bagay o mga pangyayari. So malalaman natin dito ang mga gawain ng mga sinaunang tao o mga ninuno natin. So ano ba yung mga kasanayan ng ating mga ninuno? Ano ba yung ginagawa, mapakultural o maparihiyan o paniniwala man, tulad ng discuss ng unang mga reporter natin. So, ano ba yung mga kasanayan nilang ginagawa? Okay. Habits are an established custom. In psychology, habits are automatic patterns of behavior in reaction to a specific situation. May be inherited or acquired through frequent repetition. Routines. Pattern are customary way of operation or behavior, something regarded as normative. Example. Okay. Kapag sinabi natin habits, ay yung kaugalian natin or kasanayan na ginagawa natin. Maaaring sa pagsasalita or sa paggalaw. So, lahat ng yan ay maaaring namamana natin sa kapaligiran o sa ninuno natin. Sa pamamagitan ng patuloy na ginagawa natin, so matatawag yun na habits kapag lagi natin yun ginagawa. Minsan hindi natin namamana, kundi sa atin na yun na habits. For example, bago ako matulog, magbabasa muna ako ng Quran. Okay. Next is tribalism. Tribalism is the state of being organized in or an advocate for a tribe or tribes
In terms of conformity, tribalism may also refer in popular cultural terms to a way of thinking or behaving in which people are loyal to their own tribes or social group. Okay. Kapag sinabi natin tribalism ay isang maayos na estado o organisadong estado na kung saan tinataguyod ng mga tribo. At tumutukoy din ito sa kanilang culture or tumutukoy rin ito sa kanilang cultural or sa mga pamamaraan tulad ng kung paano sila magtutulungan or sila ay tapat sa kanilang tribo. Sila ay nagkakaisa. So, yun ang ibig sabihin ng tribalism. Isang maayos na estado or organisadong pamumuhay sa isang lungsod. Gaya nito. Okay. Civilization. Civilization is a social in an advanced state of social development with complex legal, political, moral, or religious organization. So, ang civilization naman ay ang klase ng estado ng pamumuhay sa isang lungsod na kung saan mas advanced ang kanilang estado compare to the other state tulad ng kanilang mga organization, politiko at iba pang mga organization. So mas advanced ang kanilang mga organization. Payapa ang kanilang pamumuhay tulad ng halimbawa nito, itong picture. So makikita natin, so napakaayos po ang kanilang pamumuhay. Mas improve yung pamumuhay nila compare sa isang lugar or isang lungsod. So, yan. And virtual heritage. Virtual heritage is the body of works dealing with information and technology and communication technology or ICT and their application to cultural heritage such as virtual archaeology. Virtual heritage and cultural heritage have independent meanings. Okay. Ang virtual heritage naman ay ang tinutukoy dito ay siguro ay yung teknolohiya. So halimbawa, yung computer. So magagamit natin yun para maka-discover ng mga bagay-bagay. Okay. Ang archaeology ay ang pag-aaral tungkol sa gawain ng mga tao sa pamamagitan ng pag-discovery. Tulad nito. Yan. So, tumutukoy ito sa teknolohiya upang mas makakalap tayo ng kaalaman sa mga sinayang ng tao. Okay. And cultural heritage refers to site, monument, buildings, and objects with historical, aesthetic, archaeological, scientific, ethnological, or anthropological value. So, ang cultural heritage ito ay, ang tinutukoy dito is yung mga lugar or monument or buildings tulad nito na kung saan mayroon itong kasaysayan, kagandahan. Whereas virtual heritage refers to instances of this within and a technological domain, usually involving computer visualization of artifacts or virtual reality environments. Okay, tulad ng sabi ko kanina, ang virtual heritage ay ang tinutukoy dito ay yung teknolohiya ginagamit natin upang makadiscover ng mga bagay-bagay tulad nito. Okay.
So the last is cultural framework. So ano nga ba itong tinatawag natin na cultural framework? Is a term used in social science to describe traditions, value systems, myths, and symbols that are common in given society, international culture, and cognition institution. So ang ibig sabihin ay isa itong term na ginagamit natin upang ipaliwanag o ipakita, ilarawan ang tradisyon ng mga tao or sistema ng mga tao or kanilang mga kwento or mga simbolo na kung saan binigay sa kanila. So, pag sinabi nating frame, isa itong frame, walang laman, framework, okay. So, lagyan natin ng laman. So, ano ba yung cultural? Ano ba yung nilalaman ng cultural? Okay. Ito. So, yung cultural, ang nilalaman ng cultural is religion, technology, and material culture, values and attitude, education, social organization, language, aesthetics, law, and politics. So, yan yung nilalaman ng cultural. Yan yung laman ng framework ay cultural. So, hanggang dyan lang po ang aking report. Then, so, maraming salamat. Sana nga naman mayroon kayo natutunan kahit papaano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So, ang aking topic is Cultural Celebrations Festival. Cultural celebration. Holiday is a day set aside by custom or by law on which normal activities, especially business or work including school, are suspended or reduced. Ang cultural celebration ay tinatawag din holiday, kung saan ang lahat ng mga gawain ay masususpende. Tulad lamang ng pagtatrabaho sa office, especially sa school. Paborito ito ng karamihan sa estudyante dahil sa araw ng holiday ay walang pasok sa paaralan dahil sa paggunita ng mahalagang araw or holiday. Generally, holidays are intended to allow individuals to celebrate or commemorate an event or tradition of cultural or religious significance. Holidays may be designated by governments, religious institutions, or other groups or organizations. The degree to which normal activities are reduced by a holiday may depend on local laws, customs, the type of job held, or personal choices. So, ang holiday ay inilalaan sa mga individuals na ipagdiwang o gunitain ay isang kaganapan o tradisyon na may katuturan sa kultura or relihiyon. Public holidays is a day in a year that coincides with a significant event in history, an anniversary to mark a day of celebration and remembrance. Holidays mean different things to different people. List of holidays by country. Ang public holiday ay ang paggunita sa makabuluhang kaganapan sa kasaysayan. For example, Araw ng Kalayaan or Independence Day na ginugunita tuwing ika-12 ng Hunyo upang alalahanin ang araw ng pagkilala ng Estados Unidos sa ating kalayaan noong 1946. Ang pangalawang example is National Heroes Day. Ipinagdiriwang naman ang Heroes Day tuwing huling Lunes ng Agosto bilang pag-alala sa mga pambansang bayani. Holidays are about family, food, art, creativity, and tradition, and the things that help bring us all together. The smells, taste, and decoration help to bring memories flooding back. Ang holiday ay bagay na makakatulong sa atin na pagsama-samahin ang magpapamilya at magkakaibigan. Dahil sa holiday nagkakaroon ng bonding ang magpapamilya, sama-sama naghahanda ng pagkain at sama-sama kumakain. At dahil din sa mga ginugunitang mga holiday, nababalik yung mga masasayang memories kasama ang pamilya, kaibigan o mga taong importante sa atin.
But a holiday is not just about remembering something important, it is also about what you have learned because of this memory. Mahalaga yung bawat natututunan natin sa lahat ng nangyayari sa atin, masaya man yan o kalungkutan. So next, festivals. Festivals are an expensive way to celebrate glorious heritage, culture, and traditions. They are meant to rejoice special moments and emotions in our lives with our loved ones. So, ang festival ay naimbento upang ipagdiwang ang mga mahalagang araw ng kultura at tradisyon ng bawat isa. Ang layunin dito ay para maging masaya tayo sa ating special na sandali ng ating buhay kasama ang ating mga minamahal sa buhay. So, meron tayong 4 na uri ng festival, which is national festival, local festival, religious festivals, and seasonal festivals. National festivals, ang unang uri ng festival. National festivals is one that is celebrated everywhere within the nation. As a rule, it is recognized by the national government and is associated with an official holiday. So, itong national festival ay ang pagdiriwang ng buong bansa, hindi lamang sa Cotabato City, kundi para sa buong bansa. For example, nito is yung binigay ko kanina example, Independence Day and National Heroes Day, na buong bansa ay nagdiriwang ng National Heroes Day or Independence. Number 2 is local festival. Local festival is an event ordinarily celebrated by a community and centering or some characteristic aspect of that community and its religion on cultures. It is often marked as a local or national holidays. So, itong local festival ay ang pagdiriwang o kaganapan na karaniwang ipinagdiriwang ng isang community. So, narito ang ilang halimbawa. So, these are the example of local festival. Kadayawan Festival, Davao City. This is usually held every 3rd week of August. And Sinulog Festival, Cebu. This is a week-long event every 10th to 20th of January. Dito naman sa Cotabato City, meron tayong Sharif Kabunsuan Festival. This festival is celebrated every December 15 to 19 and the Cotabato Day celebrate every June 12 to 25. Next, religious festival. Religious festival is a time of special importance marked by adherence to that religion. Religious festivals are commonly celebrated on recurring cycles and calendar year or lunar calendar. Ang religious festival ay ang pagdiriwang ng bawat relihiyon na karaniwang pinagdiriwang ito sa mga umuulit na pag-ikot sa isang taon ng kalendaryo. Halimbawa lamang ay sa Christian, Christmas Day, na pinagdiriwang nila ito tuwing 25th days of December dahil daw sa araw ng kapanganakan ng kanilang Diyos. Pangalawa, Quiapo Fiesta or Black Nazarene. Every year, ginugunita nila ang rebulto ng Black Nazarene after New Year. So, ilan lang ito sa kanilang religious festival. Sa ating mga Muslim, 2 lang yung ating sineselebrate, which is ang Idul Fitr at Idul Adha. So, ang Idul Fitr ay ang pagtatapos ng month of Ramadan or pagtatapos ng pag-aayuno, kung saan ginagawa natin yung Salatul Eid na magkakasama. Ang Idul Adha, pinagdiriwang ang sakripisyo. Sa paggunita nito ay sinasakripisyo ang hayop, inihandog sa mga nagkakaraming tao or sa atin ay tinatawag ito na kurban or kanduli. Last one is seasonal festival. Seasonal festival are generally considered festival that celebrate a season. Many harvest festival are also seasonal festival celebrating both bounty and the change of seasons. Ang tinatawag na seasonal ay ang panapanahon. Halimbawa lang, harvest festival is a celebration of the food grown on the land. Thanksgiving ceremonies and celebration for a successful harvest are both worldwide and very ancient. So,
Ang Harvest Festival ay nagdiriwang sila bilang pasasalamat sa kanilang matagumpay na pag-ani sa kanilang pananim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. My name is Noraina A. Cabalo and this is the presentation of my report. My topic is remembrance. So, una aalamin natin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng remembrance at paano siya nagkakaroon ng connection sa costume and tradition. So, remembrance is the action of remembering something, the ability to recall past occurrences. Remembrance also is applied to the act of remembering or the fact of remembering or the fact of being remembered. So, remembrance is ito yung pag-aalala natin sa isang nakaraan. Okay, nakaraan. Ito ba yung pangyayari, tao, or event na nagkaroon ng kaugnayan sa ating buhay na tumatak sa ating isip. So, yun yung remembrance. Pag halimbawa, naaalala natin yung isang pangyayari, parang may pumupukaw sa ating damdamin, yun yung time na ganito, halimbawa nasaktan ako, naging maligaya ako, or pag tao naman, ito yung tao na nung nakasama ko, matindi yung naging impact niya sa buhay ko, tinulungan niya ako ng ganito ganyan. Or kapag bagay naman, or ito yung bagay na nagbigay sa akin ng inspirasyon na gawin ng isang bagay na ito, halimbawa. So, yun yung remembrance. Okay, yung naging ganon, tadaman. Okay, so, remembrance culture. So, okay. So, when we say remembrance culture, is the interaction of an individual or society with their past and history. So, ito na yung pag-interaction natin doon sa mga alaala natin. So, ano ba yung ginagawa natin usually pag merong remembrance? Okay? Ano yung usually na ginagawa ng isang individual na tao or ng grupo ng tao na inaalala yung remembrance or ginagawa, ine-exercise kung ano ba yung remembrance na yun. So, una-una is pag may namamatay sa atin, usually sineselebrate natin yung death anniversary niya. So, when we say death anniversary, is the anniversary of the death of a person. Okay? So, sa pag-aalala natin sa pagkamatay ng tao, meron namang iba't ibang stages na way kung paano natin alalahanin yung isang pagkamatay ng tao. Kung yung taong ba yun ay may nagawang mabuti sa society, community, kung yung taong ba yun ay meron siyang matinding nagawa. Okay? So, una-una is yung memorialization. So, it refers the process of preserving the memories of the people or event. It can be form of address or petition or as a memory of remembering or commemoration. So, ang halimbawa nito na maibibigay ko is yung si Jose P. Rizal, okay? Isa po siya sa bayani ng Pilipinas na nakipaglaban noon sa mga Kastila sa pamamagitan ng kanyang pagsusulat. So, dahil doon, isa yun sa naging way para maging malayo yung Pilipinas sa mga Kastila. So, yun yung memorialization. Ipipetition yung isang na gagawing
bayani yung isang tao, okay, gagawaan ngayon ng memorial. Okay? So, ano naman ang memorial? Is an object which serve as a focus of memory of something, usually a person who has died or an event. Popular forms of memorials include landmark objects or art objects such as sculptures, statues, or fountains and parks. So, okay, usually nakikita natin yung statue ni Jose P. Rizal sa mga plaza. Okay, feeling ko sa Pilipinas, halos lahat ng plaza ng isang lugar is merong statue ni Jose P. Rizal. Ginagawa yan siya to be always remembered ng next generation pa na si Jose Rizal ay isang bayani ng Pilipinas. Yun yung way ng paggawa nila para laging maalala yung pagiging bayani ng Jose Rizal. So, ano naman itong memorandum? Okay? Memorandum is honoring the memory of a person who died in the past. Okay? So, yun yung paraan para mapanatili yung pag-aalala dun sa tao is yung ginagawaan ng mga statues, sculptures, or anything na bagay na makakapag-alala. Ang isa pa dyan is yung halimbawa, pagse-celebrate ng kasi di ba usually pag December, sineselebrate natin yung pagkamatay ng Jose Rizal. So, isa rin yun na paraan. So, yearly, ginagawa na yun siya. So, explain natin later bakit ano ba yung pagkakaiba ng pag-costume and tradition. Okay. So, later na yun. Tatapusin ko muna itong So, when we say commemorative naman, is an object made to memorialize something. So, kapag yung pag-alala sa pagkamatay or pagbibigay halaga dun sa pagkamatay ng Jose Rizal, memorandum yun. So, yung paggawa natin ng mga statue ni Jose P. Rizal, kasi Jose Rizal na yung kasi siya yung siya yung common na lagi natin inaalala, di ba? So, para mas madali natin maintindihan, siya na lang yung gagawin ko. Example, usually pwede rin natin gawin si Sheriff Cabunsuan. Okay? Meron din naman siyang statue sa Tantawan, di ba? Sa Tantawan na dyan sa may baba ng PCA. Meron siyang statue dyan na ginawa para then sineselebrate din natin yung pagdating niya dito sa Cotabato, usually sa particularly in Maguindanao, kasi di ba siya yung unang nagpalaganap ng Islam dito sa Cotabato City. Okay, at sa buong Maguindanao. Kaya binibigyan natin ng pagkakataon na i-celebrate ng bawat bangsamoro yung pagdating ni Sheriff Cabunsuan. Di ba pag araw ng Cotabato, lagi tayong may mga pandala pa rin, ginakit pa rin dito sa may Rio Grande para i-celebrate yung pagdating ni Sheriff Cabunsuan. So, when we say keep commemorative, yun na yung bagay, gaya nga ng mga statue. Is an object made to memorialize something. So, when we say commemorative naman, is the call to remembrance, to keep alive the memory of someone or something. So, yun na yung tawag dun sa pag-alala. Halimbawa ko, anong taon ba yun siya dumating dito sa Pilipinas? Okay, anong taon na matay si Jose Rizal? So, yun yung commemorative. Pinapanatiling buhay yung alaala ng isang tao na matay na may nagawa sa isang society o isang lugar. Okay. Next tayo is ceremony. Okay? Hindi lang yung death anniversary ang pwede natin bigyan ng isang remembrance. Pwede rin yung mga ceremony. So, okay, ceremony is a formal religious or public occasion, typically one celebrating a particular event or anniversary. Pumapasok dito yung weddings, mga wedding ceremonies,
Okay, so yearly, pinagse-celebrate yan ng dalawang tao, yung kasal nila. Second is yung birthdays, pwede rin yung mga birthdays. Okay, so yan yung mga formal na religious or public occasion na nagkakaroon ng remembrance sa mga tao. Okay, so next is remembrance to costume. Okay, when we say remembrance to costume, have been sourced and formed from various origins. Among them, type of living in the past, viewpoints for the world, interesting coincidences and events are significant in a society, in addition to costumes covering all of society. There are also specific costumes concerning various professions, denominations, ethnic groups, etc. There are groups of age and sex, religious leaders, managers of association, heads, play group who ensure gradually that practical application of costume have become traditional. Assume tasks that knowingly or unknowingly, while some costumes are rather stationary and continuous. Some are of a nature to change in time. One part of a costume keeping pace with the great changes waves of society preserve their specification to one exempt by complying with limited changes in their specialty and structure. The other parts of just like them. The other part of them just like live organism. Those lose their effectiveness and liveliness in time and they cease to exist. Okay, ang costume for me like is maaari siyang either makalimutan or magpatuloy. So when we say makalimutan, ang example nito is, di ba nasa kaugalian na natin or nasa na natin is pag gumagawa tayo ng remembrance is usually pinophotograph natin, pinipicture natin. So pag pinipicture natin, yung mga dating kapanahunan is pag pinipicture natin yung mga bagay na yung mga remembrance sa atin, ilalagay natin siya, kinukumpile natin siya sa isang photo album. So yun ngayon yung costume ng mga tao before na sa pagdating ng panahon is lalo na ngayon nagiging modernized na tayo is nagbabago. So since modern na tayo ngayon, sa Facebook na lang natin pinupost kung ano man yung may mga ala-alang something sa ating buhay. Okay, either pangyayari or picture or whatever, sa social media na lang natin. So yun yung pagbabago ngayon. So yun po yung example ng costume sa isang tao o sa group of people na nagbabago-bago. So since nagbago-bago siya, pagpatuloy pa rin ginagawa yung isang costume na yun is nagiging tradition na siya. So when we say tradition to costume, ito na yung meron ng eksaktong lugar na pangyayarihan ng pag-alala ng isang bagay or meron ng eksaktong date, okay? Eksaktong araw na isa-celebrate ang ano na yun. Okay, gaya nga nung sabi ko sa inyo, di ba before is yung pag-celebrate ng wedding anniversary sa mga Muslim is hindi naman din siya ganun kaano kasi dapat hindi yun siya ginagawa ng isang Muslim, di ba? So, although nandun na tayo sa pag-alala natin sa bagay na, pero hindi na in-emphasize ng Islam na dapat mo talaga yearly i-celebrate yung mo. O wala talagang celebration na gano'n sa Islam, di ba? So, ang maibibigay ko pa dito na example is yung di ba nasa kaugalian ng matatanda noon na magkanluli tuwing sasapit yung Muharram, yung 9th and 10th day of Muharram is ang naaalala ko talaga noon nagkakanuli yung mga matatanda noon. So
Ngayon, hindi na masyado napapractice yun. So, hindi na siya ganun kaano, which is yun talaga yung nasa Islam na i-celebrate ng mga bangsamoro. Ngayon, nakikiselebrate na rin ng mga bangsamoro sa mga birthdays, sa mga hindi naman talaga dapat, hindi natin dapat ginagawa kasi gawain lang yan ng mga Christian, ng mga ibang tao na iba ang pinaniniwalaang Diyos. So, dito sa tradition, remembrance to tradition is, ang may bibigay ko lang na ano dito, basta meron ng eksaktong date, eksaktong lugar na pag-aalalahanan ng isang bagay, is yun na yung tradition. Okay? Gaya nga nung kamatayan ni Dr. Jose P. Rizal every December, di ba? So, yun lamang po yung aking report. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sana po may natutunan kayo, may naibigay akong idea about dito sa aking topic. And kung meron man po kayong gustong idagdag, gustong i-suggest na may mali doon sa nasabi ko, pwede po i-comment down below or i-PM sa ating GC. Yun lamang po. Thank you for watching and listening. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.